Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako... Alright mga kabayan. Good morning ho sa inyong lahat dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito po, pag-uusapan lang ho natin dito sa interview ni Mike Defensor na yung latest update tungkol dito sa kaso ni Gutesa. Kung sa Gutesa mga kababayan, siya ho yung main witness dito na bagman po ito ni Congressman Romualdez. Na itong si Romualdez ho, isang congressman na dating House Speaker na kung saan isa hong talamak na buhaya na nasa administrasyon ni BBM. Isa sa mga magnanakaw ho, isa sa mga mastermind na nagnakaw ng mga pera ng taong bayan. Pero bago mag-umpisa niyan, wag niyong kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun naman napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo mga kababayan, balikan na po natin tong si Mike Defensor at si Pinky Webb. Iyan po mga kababayan ha, ito pag-uusapan natin. Ito kasi si Pampi Lacson mga kababayan, Pinky Lacson pala. Itong yung nung nasa Senate Blue hearing itong si Gutesa na kung saan ito yung surprise state witness si Senator Marcoleta. Nung nagulat to sila na itong si Ping Lacson na kung saan siya ang chairman ng Senado noon, nung dumating ho si Gutesa, nagbigay ng salaysay na umano dito na siya ho yung bagman ni House Speaker Romualdez. Ayan po, tinaas niya yung kamay niya, nag-testimony po siya na nagpapatunay, nagsasabi ho siya ng totoo na siya ho yung bagman ni Romualdez mga kababayan. Tapos nga lang to, itong ang tinanong nung chinek yung notary papers niya, sinabi ho ni Ping Lacson na fake daw. Diyos ko po Ping Lacson, para kang bata. Ano hong fake na pinagsasabi mo? Yung notary papers ni Orly Gutesa is hindi ho siya fake dahil may dry seal ho yan. Kung ang pinag-uusapan mo po, kung ang pinapalabas mo lang na fake ho yan dahil yung pirma, ang nagpirma yung secretary ng mismong lawyer na may-ari ng business na yan. Dapat dyan, kung gusto mong kasuhan talaga, ang kakasuhan mo muna dyan, yan yung mga abogado na yan, tsaka yung secretary na kung saan nagpapabusiness sila ng ganyan, na pumapayag sila na ito yung nagpipirma yung secretary lang, hindi yung attorney mismo yung nagpipirma. Yun ho, Senator Ping Lacson, yun ang gawin mo, yung kasuhan mo. Pero kung itong si Orly Gutesa, ito yung talagang main witness, ito nagsasabi siya ng totoo at sinasabi niya dito sa buong bayan. Yun po ang pinaka-importante dito. Yun ho, pinaka-importante dito, yung pag-sosorn niya ng statement niya, na pag-oath niya. Yun ho ang pinaka-importante. Wala na ho yan notary public, wala na yung sinuman lang yung nagpirma-pirma dyan. Ang main issue, yung notary papers niya is naka-dry seal, ay yun lang ang mali dyan, ang nagpirma yung secretary, hindi yung abogado. Looked into / investigated this notarized affidavit of Sergeant Gutesa and basically said that the document was falsified. The signature was not the signature of Attorney Pechi Espera. Okay, first of all, si Attorney Pechi Espera, employee ng BJMP. So in 2021, nakapasa siya ng bar. And itong, initially, nung lumabas tong issue na to, pinapuntahan ko kaagad yung opisina. Kasi I was not with Sergeant Gutesa. No one was with him. Siya lang mag-isa. So, kinlear ko muna, sabi ko, siya ba nagpunta talaga doon sa notaryo? So, sabi, yes, nagpunta siya. And then, immediately right after that, chinek ko kaagad kung ano ba itong issue ng pagpirma ng notaryo. And you know, Pinky, you will be surprised. Dinala ko na kayong document mismo. Yeah. Nung una lumabas to, ang unang nag-question si Attorney Makalintal. Kasi si Attorney Makalintal, nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Tapos, sinabi niya, ano ba yun? Kasi mismong yung pirma ni yung Attorney Espera, Pechi Espera, ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy Ma? Attorney Romy Ma. Okay. Pagkatapos, meron nakita ko... Sorry, sir, we just won't show yung pirma. Huwag natin po pakita yung pirma. So, ito na naman din, i-google lang naman nila sa TIESA, again, yung contract sa Department of Tourism,
Si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? The second TIESA one? contract. TIESA. They can Google this. Okay. Yung dun sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya salaysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. Oo, ito yung mismo kay, ito naman yung sa TESA, no? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, my point is... May I see, sir? Yeah, sure. Yung mga nangyayari dito sa mga notaryo, marami na nga, and we had a discussion about this. Kung minsan, sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumipirma. Yes, so I tama would po think yan. talagang pinresyo ng abogado, siguro tao niya lang yung pumirma doon for the notary, pero yung seal, paano mo pipikiin yun? Yung registry, paano mo pipikiin yun? But having said that, Pinky, again, ang sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo, yun naman ay nagamot na ng si Sergeant Gutesa ay nagpunta ng Senado at nagkaroon ng under oath statement, binanggit niya yung mismong balangkas nung kanyang salaysay, and it's there. Yan din yung lumalabas doon sa... Yun. Iyan po mga kababayan, ha. Ito pag-uusapan natin. Ito kasi si Pampi Lacson, mga kababayan, Pinky Lacson pala. Blue hearing itong si Gutesa na kung saan ito yung surprise state witness si Senator Marcoleta. Nung nagulat to sila na itong si Ping Lacson na kung saan siya ang chairman ng Senado noon, nung dumating ho si Gutesa, nagbigay ng salaysay na umano dito na siya ho yung bagman ni House Speaker Romualdez. Ayan po, tinaas niya yung kamay niya, nag-testimony po siya na nagpapatunay, nagsasabi ho siya ng totoo na siya ho yung bagman ni Romualdez, mga kababayan. Tapos nga lang to, itong tinanong nung chinek yung ano niya, yung notary papers niya, sinabi ho ni Ping Lacson na fake daw. Diyos ko po, Ping Lacson, para kang bata. Ano hong fake na pinagsasabi mo? Yung notary papers ni Orly Gutesa is hindi ho siya fake dahil may dry seal ho yan. Kung ang pinag-uusapan mo, kung ang pinapalabas mo lang na fake ho yan dahil yung pirma, ang nagpirma yung secretary nung mismong lawyer na may-ari ng business na yan. Dapat dyan, kung gusto mong kasuhan talaga, ang kakasuhan mo muna dyan, yan yung mga abogado na yan, tsaka yung secretary na kung saan nagpapabusiness sila ng ganyan, na pumapayag sila na ito yung nagpipirma yung secretary lang, hindi yun attorney mismo yung nagpipirma. Yun ho, Senator Ping Lacson, yun ang gawin mo, yung kasuhan mo. Pero kung itong si Orly Gutesa, ito yung talagang main witness, ito nagsasabi siya ng totoo, sinasabi niya dito sa buong bayan. Yun ho, pinaka-importante dito, yung pag-sosorn niya ng statement niya, ng pag-oath niya, yun ho, pinaka-importante. Hindi yun, wala na ho yan notary public, wala na yung sinuman lang yung nagpirma-pirma dyan. Ang main issue, yung notary papers niya is naka-dry seal, ang yun lang ang mali dyan, ang nagpirma yung secretary, hindi yung abogado. Where, sir? Somewhere in Manila, merong may picture, pinakunan ko I sent it to Senator Marcoleta, yung pinakita niya. Nakalagay pa nga doon 24/7 Akala mo tindahan ng 7-Eleven So, all I'm saying is, mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Kung sino pa yung nagsalita, siya pa yung iimbestigahan. Sino ngayon yung magsasalita tungkol sa flood control? Meron kang 19 na katao na sundalo na pwede magbigay sa inyo ng detalye kung paano dinideliver ang pera, matatakot na lahat yan. Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun Na-cure na yung oath niya when he went to the Senate. So it's not so why would he fake it? What about this, they say, this Latin saying, falsis in uno, falsis in omnibus, which is false in one thing, false in everything. Yes. Ibig sabihin, for those who do not really buy this salaysay of Sergeant Gutesa, kung nagsinungaling ka sa isa, posibleng That's right. may problema na din yung credibility mo sa iyong sinumpaang salaysay. I hope we have that part of... Binalikan ko po kasi yung naging salaysay, hindi salaysay, yung pag-introduce ni Senator Marcoleta kay Sergeant Gutesa. Ayan, balikan na ho natin yung dating... siya talaga yung, well, in Senate hearing, it was his replay. signature and he did have this notarized. If that's ready, let's play it. Mr. Gutesa, kanina nga ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po.
At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Yun. Alright. That's what I wanted to, gusto ko sana balikan. Kasi Yeah. talagang sinabi niya, pinanotaryo ko to. Ibig sabihin, nagpunta siya doon sa notary public, siyang nagpanotaryo. Anong sinabi niya sa inyo, Congressman Mike? What happened doon sa kanyang pagnotaryo? Talaga bang nanumpa yung siya? normal. Kanino? Okay. Yung sino yung town doon? I don't know personally, wala naman ako doon. Pero yun, normal. Pumunta siya doon, pinaganon siya, pinasumpa siya, pinirmahan niya, tapos niregister. And alam mo, Pinky, di ba, nagbenta ka ng kotse or nagbenta ka ng bahay. Di ba papanotaryo natin? Hindi naman natin alam na doon eh. Di ba, kung minsan nga, hindi mo na nga pumupunta sa notaryo, pinapadala mo na lang doon, ipepanotarize mo. Pumunta ka sa Manila, ang daming notaryo, hindi ko alam kung sinong abogado doon. Sa ilalim nga daw ng tulay. Sa ilalim ng tulay, marami. So, ang point ko, hindi ko makita yung ano nila na angulo nila about Alam mo, BBM, at Ping Lacson, kung gusto nyo talagang pumunta, makita yung mga notary offices dito sa buong Pilipinas, buong araw na to, puntahan ninyo at makita ninyo. Lahat ng notary public, pinipirmahan lang yan ng mga sekretary. Pero okay naman. Pag bumibili ng sasakyan, ba't ibenta mo? Okay naman dahil ganoon, may notary public, wala nang problema, wala nang issue. Dito, pinapalaki lang ni Pampi Lacson yung tuta mo na naghahanap ng butas. Ito yung nakitaan niya. Kahit naman siya, kung magpa-notary sa public, kahit naman yung mga bata ni Ping Lacson, na pumunta sila, wala na may abogado. Pag punta ka doon, dry seal na, pipirmahan, tapos na. Diba? Real talk lang ho yan, mga kababayan, ng katotohanan dito sa Pilipinas. Itong mga paglilihis lang yung mga ginagawa ng mga to. the notary. But gusto ko yun imbestigahan. Kasi for me, okay, Pinky, just to Well, go back. there is really basis to look into this because if the judge was saying that it's not, hindi niya signature yon, then somebody else, number one, sir, somebody Pressured? signed on behalf of the judge. Of the lawyer. Sorry, the lawyer. Or many other things that tama nga yung sabi mo, minsan sabi mo yung sekretarya yung Yes. pumipirma, hindi ho ba? Maraming scenarios dito Yeah. na dapat tingnan. Yes. Dahil gaya ng sabi mo nga, minsan magbebenta ka ng kotse, ay hindi naman ikaw talaga ang pumupunta. But for something as important as this, mahirap ho kasing iasa ito sa iba. Why didn't you join him? Bakit ho hindi kayo sumama sa kanya? And number two, bakit kay Attorney Espera po siya, Petchy Espera nagpunta? Well, number one, nung nagkaroon kami ng pag-uusap, nung sinabi niya ako na magpapanotaryo, no? So I said, sige, may meeting ako, mauna na ako sa inyo. And then, so I left. Senator Marcoleta left before I did. Pero siguro, difference of 5 minutes. Pagkatapos, nagpunta nga siya doon sa ano na yun, notary na yun, dahil siguro 24/7. Anytime 24 hours Yeah, but sir, notaryo. nag-usap ho kayo after lunch, hindi ho ba? More or less, natapos kayo 3 or 4 p.m., hindi ho ba? No. Natapos kami na very late na, siguro mga 5:30, kasi I had a meeting at 6. So nauna ako. Pagkatapos nung umaga, nagpunta na siya sa Senado. Right. Wala na ako noon. So, in the whole time, hindi yung ginaid mo siya or may kasama siyang lawyer. Kaya nga, ako din natutuwa. Who is his lawyer? Kami lang nag-ayos. Well, Marcoleta was there when Sino ho ang eventually. nagbuo ng kanyang affidavit? Tinulungan ko siya din. Di ba? Like yung kung ano yung kwento niya, step by step, inano namin. Ganun lang naman. If you notice nga, hindi naman perfect yung English niya dyan. Hindi naman legal form yan eh. Talaga salaysay. Kung ano yung kwento niya, inayos lang namin ng maganda. And then we presented it. Nung si Senator Marcoleta nga, in fairness, parang sinasabi niya, parang mali yung Tagalog dito ah. So, o nga. No? Kasi because si Sergeant Gutesa is Cebuano. So, inayos lang namin. But it still doesn't answer the question, sir. Kung natapos po kayo ng mga 5:30 to 6, sabi mo nga 24 hours yon. How did he find out about this particular notary public
which I believe isn't really very near the Senate or the Chinese restaurant na kung saan po kayo nagkita. Malapit naman. ba? Yeah. Tsaka doon kami sa mismong lugar na yun eh. I mean, within that area, di ba? Cannot be Quezon City, cannot be anywhere else. So talagang doon nagkaroon ng Who pointed him to go there? Who directed him to go there, sir? Google. Makikita mo, pag chinek mo yung kanyang notary services 24/7, siya. Who discovered it on his behalf? Kayo po. Yes. So nandun po kayo, chinek mo, ano May ba mga, ang... okay, to be honest, may mga kasama kasi ko doon, I cannot reveal their names. Kasi mga inosente naman itong mga to. Hindi, wala itong kaalam-alam. Kasama ko lang nagkataon. So doon, nakita sa Google, ginugol lang nila. Yung mga kasama mo? With Gutesa. With Gutesa. That's why dun po siya napunta. Yes. All right, we're going to take a very short break. We'll continue our discussion about Attorney Espera. Ang sabi mo, taga BJMP siya. BJMP siya. What were you trying to imply with that? Is there anything that you wanted to say about that? Kasi nung initial, actually, to be honest, Pinky, it was a take-off from our discussion. So, chinek ko kagad, sabi ko, sino kaya itong notary? Na-check ko, Attorney Espera, at siya pala pumasa sa BJMP. Nagtatrabaho siya, siguro habang nag-aaral siya ng abogasya. So, 2021, pumasa siya ng bar. Habang nagtatrabaho, you mean? Nag-aaral siya ng abogasya? Okay. Habang nagtatrabaho, nag-aaral siya ng law. And then eventually nga, napasok siya dito sa law office na to na merong notarial service. Kaya nga, ayoko rin naman siyang gipitin na para bang, bakit nyo sinasabing hindi totoo yan? Kasi feeling ko may pressure sa kanya. Diba? The BJMP is under DILG, at baka naman pinressure tong taong to. At saka, baka naman din simple yung tanong, pirma ba to? Kung sekretary lang nila yon or tao nila sa law office, baka naman talagang hindi niya pirma yon. Pero ang point ko, hindi dapat si Gutesa ang biglang tinatarget nila. Hindi dapat si Gutesa at hindi kayo. Kasi posibleng imbestigahan din kayo. Sabi mo nga, Sure. welcome. Hindi, Welcome ako, alam mo sa akin, okay lang di ba? I'm a political figure, I can handle it. Kaya ko silang labanan. Etong taong tong si Gutesa, isang sundalo na nagsilbi sa bansa, isang marino, na hindi kumita. Lahat ng mga witness nila kumita Yung DPWH officials, bilyon-bilyon kumita. Yung mga contractors, bilyon-bilyon kumita. Ito, sundalong nagsilbi sa bansa. Nag-retire, nagtrabaho sa Dalisakok, nakita ng oportunidad, nagtrabaho kay Saldico. Ngayon, nung nagbabaha, nakita nila, at hindi lang siya, yung grupo nila, ito pala yung mga perang binubuhat natin. Ito pala napupunta yung sinasabing ghost projects, flood. Tsaka itong si Orly Gutesa, mga kababayan, napag-utusan lang ito. Siyempre, nagtatrabaho para mabuhay yung pamilya niya. Hindi niya, wala ho siyang unang-una, wala ho siyang idea talaga kung ano laman ng mga bagahe na yan. Siyempre, nung tumatagal na, nalaman na rin nila na yung laman na mga na dinadala nila dito kay Tambaloslos, mga kababayan, yung hari ng mga kabuhayan dito, isa sa mga hari, pera kung saan bilyon-bilyon, mga kababayan, na pera ng taong bayan na galing dyan sa flood control na pinaghahatian ng mga buhaya. Diyos ko po, pag iniisip ko na lang po, pag imaginein mo yung mga bagabagaheng maleta, no? Nasa bahay. Tapos ito ay galing sa nakaw, pinaghahatian ninyo magkakasama. Diyos ko, parang ang hirap ho gastuin, no? Galing sa masama. Control. Yung isang kasama niya, binaha Alam ko yun dahil kinuwento niya yung sa akin, a week before na-meet niya si Marcoleta, yung first meeting namin. So, itong taong to nagsasalita dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Nagsasalita dahil, iba kung buhay nga, kaya nilang ibigay Ano pa kaya itong magsalita sila dun sa katotohanan? One quick follow-up on that. Nung lumabas po si Sergeant Gutesa, I remember naglabas si then Speaker Martin Romualdez ng statement at sinabi niya na, it was a lie. Because first and foremost, that particular address that was cited by Sergeant Gutesa has been under renovation. Point taken. Why did Sergeant Gutesa not even once say that, dinadala nga namin dito sa bahay na ito sa Forbes Park na nakikita ko ay under renovation. Yun po yung ilan sa mga nakita kong feedback din. Something that probably would have been very easy to describe. I want to be fair to Speaker Martin, diba? He will have his time in court. He will have his time to defend himself. Yes. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000-hectare property. I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place.
3,000, I don't know, gano'ng kalaki ba itong studio nyo? Gano'ng kalaki itong property? Okay. Di ba? It's maliit eh. Itong So you're pinag-usapan natin, saying if a portion is under construction, hindi makikita. Is that what you're saying, sir? well, pwede mo makita, pero ang laki ng lugar eh. Di ba? Para siyang, again, 3,000 hectares, malaki yung pasukan. Alam na lahat ng congressman yon. Oh guys, narinig nyo, 3,000 hectares. Grabe, ano? Parang ikaw nang bumili ka na ng isang barangay o kaya isang bayan. My goodness, 3,000 hectares. 2,000 hectares nga lang is napakaluwag na. Kung may 2 hectares ka lang, isa ka ng milyonaryo, may kaya ka na, no? Etong mga to, talagang kingpin talaga, mga grabe, talamak talaga. Talagang hindi makatarungan, mga kababayan. Diyos ko po. Alam na lahat ng mga tao nakapunta na doon sa bahay na yon. So, I want him to defend himself kung ano ba tong katotohanan nito. Pero wala naman akong nakikitang bias at wala naman akong nakikitang rason para kay Sergeant Gutesa na magsinungaling na nagdi-deliver sila doon sa bahay na yun. All right. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay. Right Ayan, after, ang nung pinaka-issue. ginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, no, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, andun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So next that chinek ko, kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, I think, inayos din nila na, siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na, itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sabi Sino niya, pong tinawagan niyo? Si yung, Gutesa? yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Sorry, sir. No. You said he's in the compound of the Marines. Yes, He has been there. he has been And there. then now somebody had actually told you, somebody from the media, that he was ambushed. Yes. And then now you're saying that yung contact niyo po, sinabi na may umaaligid sa kanya? Sa Yes. Marines? Yes, Sa somewhere daw compound doon. ng Marines? Yeah. Hindi, di ba yung Marine area, I mean, malaki naman yun eh. Yeah. Tsaka may... So, hindi ko alam. They have to verify that. The Philippine Marines would have to verify that. Pero maganda naman kasi, kaya kung nagustuhan, sabi ka agad, nasa kote ng Marines, nahuli nila kaagad. So sabi ko, okay. May umaaligid sa kanya. May umaligid sa kanya. I do not know kung sino yung tao. I do not know kung... Definitely, hindi Marines yun, no? Kasi kilala naman nila lahat ng mga kasama nila. And kung ano yung intent, hindi ko rin alam. Would it be fair or right to say that the Marines is behind Sergeant Gutesa and his testimony, sir? No, definitely not. If at all, kasi yung iba nga sinasabi, baka nakuha na si Gutesa ng mga taong ayaw siya magsalita. Baka, sabi ko, I doubt eh. Kasi ang feeling ko sa Marines, which is kahit sinong sundalo tanungin mo, from the Navy, from the Army, may sense of brotherhood sila eh. You know, na parang protect the brother, protect the Marines. So even yung Army, hindi naman nakakadirekta eh. Kahit na sinong sangay ng gobyerno, hindi naman direkta talaga. So ang alam ko is pinoprotect lang nila, ayaw nilang ma-politicize, ayaw nilang lapitan ng kung sino-sino, and they are making sure that he's protected. But any invitation, because ang pangalawang tanong sa akin, ba't hindi siya umattend? Because he was never invited. Okay. Never. And but according to Senator Ping Lacson, once he is again appointed as Blue Ribbon Committee Chairman, he will call on Sergeant Gutesa. And in fact,
dahil hindi daw siya found sa address that is stated in his affidavit, he will ask for help from you Yes. or even Senator Marcoleta. Has Senator Ping Lacson reached out to you, sir? Not yet. Even si Secretary Ombudsman Boying Rimulya also mentioned that. But ako naman, I would think it would be easier that they send the invitation to the Marine Commandant for him to attend. I am 1,000% that Sergeant Gutesa will attend. And he's there. And he's there. He's Well, there. Congressman, kayo po nagpakilala sa kanya, kay Senator Marcoleta, hindi ho ba? When you told me before, when I guested you, sabi mo, because a friend reached Yes. out to you Yes. on behalf of Sergeant Yes. Gutesa. Why do you not have a direct line to him now? Okay, Pinky, I think si Sergeant Gutesa medyo unique soldier. Kasi bukod sa Marines siya na fight. Alam mo naman yung mga Marines. He was really with Intel. Intelligence yung kanyang operations. I'm not sure about his operations, pero alam mo naman pagka Marine Intel, medyo malalim din talaga. So I think kahit papano, anticipated niya lahat ng to. Anticipated So na ayaw yung niya may mangyayari. direct contact ka sa kanya? Ayaw niya may direct contact. I have his number, pero wala. Hindi ko naman siya nakakausap. I don't think it's working anymore. That number, is it still working? Talaga? Hindi ko No, alam, I don't know. I haven't called him, pero may line talaga ako sa kanya. Prior, So when was the last time you spoke to him? okay, just today, after that incident I told you na pinaikutan siya, wala na, no contact. As of today. As of 3 days ago. 3 days ago yung may nagsabing governor na supposed to be na-ambush. Yeah, Tama ho 3-4 ba? days ago, yes. Okay. Totally no contact, even the family. Pero dati nakokontakt niyo siya, again, just to be clear, through a conduit, hindi po diretso kay Hindi Sergeant diretto, Gutesa. hindi diretto. Ngayon, kahit po yung middleman ninyo, hindi niyo na po nakakausap. Yes. Oh, just to add, kunyari Marine lang, ho ba siya, si middleman? hindi. Well, yung kasama niyang nagre-relay ng information, Correct. Marine. Okay. So medyo dalawang layers pa kami just to contact each other. Nung unang nagpunta siya ng DOJ, ang akala ko kasi kailangan niya ng lawyer. Kasi tinanong ko kagad Senator Marcoleta, bakit wala siya doon sa DOJ? Ang sagot ni Senator Marcoleta, ang nangyari ata was, si Secretary Boying at saka si Gutesa nag-usap. Sabi ng Secretary Boying, pumunta ka bukas para doon sa Witness Protection Program. So, sabi ko, ganun pala yung nangyari. So, I was preparing for him na may lawyer na talaga. But the message I got, huwag kang mag-alala, the Marines will protect him. Not only for security, even dun sa legal niya, they will help him. They will assist him. So, you are sure that once invited by the Senate Blue Ribbon Committee, he will again show up? Yes. Kung kailangan man siya sa ICI, kung kailangan man siya sa DOJ, and of course, dun sa Blue Ribbon Committee. Sakaling kayo po patawag ng Blue Ribbon, would you also be Oh willing yes, to go? definitely. Definitely. Ako lang naman, Pinky, ang request ko lang naman kay Senator Ping, kung maaari sana, unahin namin to sila Teksay, sila Paul Estrada, at saka tong mga 90 other personnel na involved. Yung itong notaryo, okay naman habulin din natin, di ba? Important din talaga to. Ang worry ko lang kasi, yung pera nawawala na Kung sino man nakakuha ng mga pera, nagnakaw sa gobyerno, baka nakakatakas na. Di ba? Habang tumatagal yung issue, of course, we're building evidence. Pero sana, Okay. and I'm hoping na magkaroon talaga ng emergency powers, ma-stop muna lahat to. Walang lalabas na pera mula dito sa mga taong pinag-isipan at tinitingnan na maaring may problema at involved sa nakawan ng poder ng gobyerno. Former Congressman Mike Defensor, sir, thank you so much for your time. Ayan po mga kababayan, yung payag ni... Ayan po mga kababayan, narinig natin itong payag ni Mike Defensor regarding dito po kay Orly Gutesa mga kababayan, na kung saan galing ko kay Mike Defensor na itong si Orly Gutesa ay nandun na sa compound ng mga Marines na tinago na nila. Para kung anytime dahil kung anytime baka may mangyari ho sa kanya, at least diyan pinoprotektahan siya ng mga kapwa niyang mga Marines, na kung saan ito nga si Gutesa ay isa sa mga main witness para makapagdidiin dito kay Martin Romualdez mga kababayan, na isa sa mga mastermind na nagnakaw ng mga pera ng taong bayan ng mga bilyon-bilyon mga kababayan. So hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po at huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Mabuhay kayong lahat mga kababayan. Ingat po kayo. News that matters and God bless.